Ang taong ayaw nang tumanggap ng pagkakamali at magpatama, ayaw nang humingi o tumanggap ng tulong upang maituwid ang sarili, ay mauuwi sa kapahamakan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao kaya't hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya'y nasisiraan ng bait. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebul, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, mawawasak ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban ang mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag kinalaban ni Satanas ang kanyang sarili at nagkabaha-bahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at iyon na ang kanyang magiging wakas. Hindi maaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas, malibang gapusin muna siya. Kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya'y sinasapian ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang aking mga kapatid at aking ina. Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay incorrigible. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, lahat ng kasalanan daw ay kayang patawarin ng Diyos, maliban sa isang kasalanan. At ano yon? Ang kasalanang laban sa Espiritu Santo. The blasphemy against the Holy Spirit, yung paglapastangan sa Espiritu Santo. Bakit walang kapatawaran ang kasalanang ito? Narinig natin kung tayo ay nagsimba sa araw ng linggo, yung tungkol sa tukso sa tao, ang deception, ang pandaraya sa tao, kaya
nahulog sa pagkakasala. At madalas, ito yung ginagawa nating dahilan at excuse kapag tayo nagkakamali. Ano ang sinasabi natin? Sorry, tao lang. Kapag natukso, sorry, tao lang. Kapag nagkasala at paulit-ulit na nagkasala, ang sinasabi natin, sorry, tao lang. Mga kapatid, ito yung isang dapat na alisin natin at mawala sa atin dahil hindi tayo tao lang. Lagi nating tatandaan, nang tayo'y likhain ng Diyos, anong sabi ng Diyos? Lalangin natin ang tao na ating kawangis. So ang bawat tao ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis, sa kanyang larawan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, sorry, tao lang. Huwag nating maliitin, huwag nating ibaba ang ating pagiging tao, ang ating pagkatao. Hindi lang ang pagiging tao natin dahil tayong lahat ay nilalang na wangis ng Diyos. At ang Diyos ay hindi natin pwedeng sabihin, Diyos ka lang. Of course not. Mga kapatid, tayo ay tao na nilalang sa wangis ng Diyos. Huwag nating lang-langin ang pagiging tao natin. Kaya nga, napakahalaga na dinadala tayo, mga kapatid, dito sa ating ebanghelyo sa pagpapahalaga, no, bilang tao. At huwag nating kakalimutan ng likhain ng Diyos ang tao. Anong sabi sa aklat ng Genesis? Tayo'y hiningahan ng Diyos. At yung hinga na yon, yung ruwa, no, in Hebrew, ay ang Espiritu ng Diyos. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, yung buhay natin, no, yung Espiritu, yung kaluluwa natin ay karugtong ng Diyos at galing sa Diyos. Kaya kapag tayo namamatay, sinasabi natin binawian ng buhay o binawian ng hininga sapagkat ito'y galing sa Diyos. Kaya nga dito sa ating gospel, mga kapatid, ito yung sinasabi natin na kung tayo ay merong espiritual na kaluluwa, itong kaluluwang ito, itong espiritong ito na nasa sa atin, ay gustong sirain, no, ng ating kalaban. Merong demonyo na gustong sumira sa atin. Ito yung sinasabi, the reality of evil. At pinangalanan pa nga rito sa ating gospel, yung demonyo na yun, si Beelzebul at si Satanas, no? Na walang ibang hangarin kundi lukuhin, dayain tayo, at ilayo tayo sa Diyos. Kaya nga dito sa ating gospel, may mga taong talagang sadyang pinatigas ang puso. Yung kasalanan sinasabi rito, the sin or the blasphemy against the Holy Spirit, ay yung deliberate, yung talagang malaya at conscious na pagtalikod sa Diyos. Sasabihin, hindi ko kailangan ng Diyos. O kaya naman ay gusto kong mas maging kapantay ng Diyos. Napansin po ninyo, si Adan at Eva, nung sila'y magkasala, humingi ba sila ng tawad sa Diyos? Nag-sorry ba? Walang nabanggit. Si Lucifer, kumalaban sa Diyos. Nagbalik loob ba sa Diyos? Wala rin. Ito yung kasalanan laban sa Espiritu Santo. Kaya nga mga kapatid, kinakailangan natin mag-ingat. Dahil baka tayo mismo iniisip natin na hindi natin kailangan ng Espiritu Santo, hindi natin kailangan ng kapatawaran ng Diyos, hindi natin kailangan ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, kapag tayo ay tumalikod sa Diyos at sabi natin hindi natin siya kailangan, hindi natin nare-recognize yung ating pagkamakasalanan, at hindi tayo hihingi ng kapatawaran. Mga kapatid, kapag hindi tayo humihingi ng kapatawaran, paano tayo mapapatawad? Ang taong hindi marunong humingi ng tawad, paano patatawarin ng Diyos? Sapagat ang kapatawaran ay hinihingi. Kinakailangang hingin natin ito sa Diyos. Bagamat ang Diyos ay pag-ibig at gusto niya tayong patawarin sa ating mga
pagkakasala. Subalit kung tayo naman sa ating sarili, ayaw nating humingi ng tawad dahil hindi tayo naniniwalang kailangan natin ito o deliberately, consciously tumatalikod tayo sa Diyos at nagmamatigas ang ating puso. Ito yung tinatawag nating incorrigibility. Incorrigible, ayaw magpatuwid, ayaw magpatama, at ayaw humingi ng kapatawaran. Dahil nabalot na ng kayabangan ng puso, paano hihingi ng tawad? Kaya iti walang kapatawaran dahil mismong yung tao ay hindi hihingi, hindi lalapit sa Diyos para humingi ng tawad. Yan si Beelzebul. Yan si Satanas. At gusto ni Satanas na tayo'y sumama sa kanya sa pag-aaklas, sa pagre-rebelde sa Diyos at sabihing hindi ko kailangan ang Diyos. Mga kapatid, mag-iingat po tayo sa ganitong tukso. Tayong lahat nilikhang wangis ng Diyos at gusto ni Satanas, ilayo tayo sa wangis na yun. Ilayo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagsira ng wangis ng Diyos na yon sa ating pagkatao. Mga kapatid, huwag nating kakalimutan kung sino tayo. We are created in the image of God. At kaya nga rito sa bandang dulo ng gospel, narinig natin ang diskusyon kung saan sino ba yung ina at mga kapatid ni Jesus. Yung mga tumatalima, yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kabaliktaran ni Satanas na tumalikod sa Diyos. Si Maria ay tumupad. Si Maria ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ito yung ating hilinging biyaya na huwag maging matigas ang ating puso. Sa halip, matutong makinig at matutong tumupad sa kung ano ang nais at kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin araw-araw. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami ng iyong mga biyaya upang ang aming puso ay maging mapagtanggap, maging bukas sa iyong kalooban. At naway ang iyong kalooban ay hindi lamang naming tanggapin, kundi isabuhay namin araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.